Pwede pala yun, no? Yung feeling na masaya ka, pero nagigilty ka, tapos nalulungkot ka din, all at the same time. Kasi aalis ka. Masaya ka na hindi mo na i-deal yung pag-aaliman sa bawat araw na kailangan mo magtrabaho. Hindi mo na iisipin na, hindi ako nakatulog ng maayos, magpa-function ba yung brain ko? O kaya, yung tipong kakausapin na naman nila ako, tapos hindi ko naman maiintindihan lahat. Tapos magpe-pretend lang tayo na naiintindihan natin, tapos maghahanap tayo ng mga feelers na makaka-fit dun sa conversation. Para nang matapos yung conversation. Tapos para nang maramdaman nila yung sincerity na gusto mo silang kausapin. Yun lang talaga, may mga times na anong pwedeng sabihin na kaya lang ng vocabulary ko. Na may sense naman ng kahit papano. Tapos at the same time, nagigilty ka kasi they've been very good to you. Nagigilty ka kasi parang they have given you extra favor when you're going home to the Philippines. Usually, parang ang max lang 3 weeks, diba, na magbabakasyon. Pero kapag kunwari mga Pilipino, 1 month yung binibigay nila sa yung bakasyon. Kasi alam nila na mahal yung ticket at alam nila that it will take a long time again para makauwi sa Pilipinas. Binibigyan kanila ng consideration, hindi kanila masyadong binibigyan ng responsibility, hindi nila binibigyan yung telephone sa'yo kasi alam nilang hindi mo makahandle yung conversation through telephone or decision making. Yung mga ganong bagay na parang na-appreciate mo, diba? So parang you feel guilty kasi they did extra mile for you. Tapos, in a way, malungkot ka din kasi hindi ka na makakapagsalita ng Aleman. Grabe, the irony. Kasi alam mo, sooner or later, mawawala na yung skill of speaking the language. Kasi hindi mo na siya mapapractice everyday. Tapos, nalulungkot ka kasi iiwan mo yung na-form mong friendship with your coworkers, with the people that have become your friends outside work. Like, after a day or a week, probably let's give it a month, makaka-move on sila eh. I had this experience that my friend left for America too. At sobrang lungkot ko na parang pakiramdam ko hindi na ako makabangon at hindi ko na alam kung may saya pa ba sa trabaho kasi ako na lang naiwang Pilipino. Yung support mo, yung comfort person mo sa work, nawala. So parang sobrang lungkot ko. So after a week or two, parang may acceptance na kailangan mo mag-go on. Ganun din sila eh, na after a week hindi na nila mararamdaman yung nawala ka. Pero kapag ang reason ko ay hindi umalis dahil sa mga taong nakamahal sa akin, pwede akong ma-stuck dun sa lugar na makaka-move forward naman kapag umalis ako. Pwedeng in the long run, taka ko dun sa phase ng life ko na kailangan nang umalis ngayon or miss the opportunity that has been given to me. At kung hindi mag-work at kung mas okay talaga dito, there's probably an open door for you to come back. At yeah, we can only find it out if we will try.